Narito po tayo ngayon sa napakagandang lugar sa Anilao, Batangas para bisitahin at kumustahin ang dating sikat na action star na si Jess Lapid Jr. na ngayon ay isa ng professional diving instructor. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babao's channel. Hey, Boss Jess! Kamusta? How are you? Ay, mabuti. Ganda naman dito sa lugar nyo. Okay. Ha? Dito ka na ba talaga nakatira ngayon? Madalas. Madalas. Oo. Mas madalas. At nagtuturo ka raw ng pagdadive. Oy, oo, matagal na. Matagal na. May Kailan pa? Oo, 96 pa. 1996 pa, guys. 1996. May dive nga kami. Meron kayong dive ngayon? Yes, meron. Ayan, sige. Baka pwede namin makuna ng video yan. Oh, sure, yung, sure. pag-dive mamaya. Oo naman, walang problema. And Ayan. mga instructors. Hello. Dive master. Pakilala mo naman kami. Sino-sino ba itong mga kaibigan natin dito? Si Dexter. Dexter. Yan, ano siya, M3 instructor trainer. Si Ted, wife niya. Hi. And si Mama Mary. Mama Mary? Ba't Mama Mary? Tawag ko lang. Mary pangalan niya. Okay. Si Apple. Na ang tunay na pangalan ay? Apollonia. Apollonia. Okay, okay. Ito si Entong. Entong. Si Estong. Ano siya? Dive master candidate. Dive master si Apple. Rescue si Mary. Ito, instructor trainer din. Ayun. Jason. So pag nag-aral sila rito, sila rin ba ang kasama mo na magtuturo? Yes. Depende. 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 Pati sa pag may shoot, nagtatawag din ako sa kanila para mag-safety diver. Okay. Saan ka nakatira ditong area? Ay, dito ako natutulog. Ito ang quarters mo, yan. Dito. Oo. Dito pag may bisita, may area. Ano ba to? Open to the public ba to? Depende, oo. Pwede naman. Ito, first room. Ayun, itong room. Oo. Ayan. So pag gusto mo matuto mag-dive, pwede ka ditong tumira. Yes. For how many days ang training? 2 to 3 days. 2 to 3 days. Yes. Oh, may sarili kang kwarto mo rito. Eto, may daan paakyat. Ano meron sa taas kwarto rin? Yes, open. Open. Pero meron siyang pinto. Kung isang family, so pwede silang magpakalat-kalat dyan. Ganda! May view! Ganda, oh. Ayan. Siyempre, alin ang maganda? Nasa Manila ka na puro traffic o dito? Correct. Dito tayo, no? At habang dito ka na tumitira, di ba? May view ka dito sa labas. So, you get a view of the sea. Tapos, pag nag-aaral ka, dito rin ang training, bale? Yes, dito rin. Nandun yung classroom ko sa baba. Tapos doon sa may buoy na yun. Yung bilog. Yes, that's 5 meters. Tapos sandy bottom siya. So doon ginagawa yung mga skills. Doon ang classroom? Yep. Yan ang classroom. Parang ang saya. Yes, masaya. Enjoy, no? Mga ilang edad ang pwede? Anong age ang pwedeng mag-aral? Dito, pwede ka mag-junior. Yung mga anak ko nga, bagets pa, tinuturoan ko na eh. Ayan. Ito guys, pwede ka magkape-kape sa umaga habang nakikita mo tong view na to. Coffee. Sobrang ganda ng view. Ilang rooms meron dito? Bali, dalawa dito sa baba. May open dun. Sa taas? Connecting yung taas. Connecting na yung taas.
Isip ng ano, sanay. Sanay talaga. So, walang bed dito. Oo. Wala. Parang Japanese style lang dito. Sa sahig lang kayo. Masaya yung mga bata pag ganito. Oo. Ayan oh. For big families, pwede kayo rito. Ganun din oh. Ayan. Ang laki. And ito nagko-connect yung front room. Oo. And sarado kanina eh. Tama. Dito ang tagos. Yun. So, pwede yung parents nasa baba, yung mga anak nandito kung marami kayo. So, kami yung nagpauso nung kada area, merong sariling kusina. Para hiwa-hiwalay. Kasi maraming takot, di ba? Oo nga. Dati. Oo. So, ito pupuntahan natin. Ano to? May rooms din. May rooms din to. May sarili rin kitchen yan. Meron din. Meron na rin. Ito, open kubo. Tambayan. Meron ka ring view. Ganda rin ang view. Oo. Ganda. Wala ba nagsushooting dito ng mga pelikula o mga shows? Meron na. Meron. Nagagamit lang kalimitan, parang pinaka-base pag may mag-shoot. Base na production. Ito may kitchen din, no? Kubo-kubo. May kitchen din. May kitchen din. Nakaligpit lang ngayon kasi walang magamit pa ngayon. Room din siya. Laki din. Ayan o. May double deck bed. Tapos may dalawang single bed na pinagdikit. And of course, may sariling banyo. Ayan. With hot water. May TV and aircon. Meron pang isa dito. Ito parang bahay na to. Oo. Parang old house to eh. Oo. Ayun. May dining na. For privacy, ito, pwede kang magkaroon ng dining. Yes. Tapos yung kitchen niya nandun sa labas. Pinag-isa na lang para sama-sama na lang sila lahat. Ang dami rin. Ang daming kama. May divider dyan. Oo. Ito ba, Jess, napupuno ba ito? Ito lugar mo? Napupuno naman. Wow. Awa ng Diyos. Usually, anong months yung peak niya? Mag-umpisa nung... Ito, November. Pataas na yan. Pataas. Oo. Malas mo lang. Pag yung lean season talagang zero. Which are what months? Tagulan. Umpisa na ng June yan hanggang... mga rainy season. Hanggang ito, October. Medyo madalang na. Excuse me. Ito sa labas. So, itong view nyo sa labas. Meron kayong sariling... Tapos lahat may videoke. Saya. May videoke lahat. Lahat ng rooms meron. Mga mahilig kumanta. Yeah. Sorry. Ito, nasa harap natin, kwarto rin to, no? Oo. Oo, yan din, no? Nakabukas ba yung ano na? So, ideal for barkadas, big families. Tapos ito, ang ganda, oh. Meron kayong view ng dagat. Ayan, oh. Tanaw nyo sa room na to. Ayan, the view of the sea. Ayan. Guys, kasama na natin, Mr. Jess Lapid Jr. Jess, Magandang salamat. Salamat at nakita namin ang iyong napakagandang lugar dito sa Batangas. Nakuha mo ba tong property na to bago ka nahilig sa diving? Matagal na.
89 pa ako. So nag-artista ka pa noon, na active ka, no? You're very popular back then, no? Yes. As an action star. Yes. Nagda-diving ka na noon. Yes, pinagsabay ko. Pinagsabay mo. Saan ka nag-aral? Mag-dive? Sa Dumaguete. Dati uso yung lagare. Di ba? Naglalagare. So, minsan, yung ibang slot ng ibang production, sinasabi ko meron akong shoot sa iba. Pero yun, pupunta lang ako ng Dumaguete. Para mag-dive. So, parang diretso yung mga 2 years yan. Paano mo na-discover yung, yung pagda-dive? Sa Morong Bataan, si Lito Lapid, sina Mark, sina Maynard, mga naghuhuka diving. Ano yung hookah diving? Yun yung nasa boat yung compressor, tapos may line. Okay. Nandun yung hose. Pero kami, hindi free flow. Merong primary regulator. Doon lang nag-umpisa. Katuwaan lang doon. Para ako na-hook. Sabi ko, mag-formal training kaya ako. Anong meron doon at nakahiligan mo? Nakaka-addict. Nakaka-addict? Yes. Kasi? Addictus. Siyempre, underwater, no? So, iba yung makikita mo. So, walang stress. Wala yung mga lahat ng isipin mo dito on land. Iwan mo muna dyan. Dahil ibang meron makikita underwater. Parang ibang mundo siya pag nasa ilalim ka ng dagat. Peace. So, ang baba nila medyo parang 50 meters, hindi feet, Lulubog sila? Mag-formation muna sila dun. Mag-group muna sila dun sa may buoy. Okay. Ayan, tapos merong 5 points descent na tinatawag, no? For a safe descent. Ayan, bago sila pumunta dun sa kanilang PD. PD is yung plan depth. Pero prior dyan, may katulad kanina, nag-briefing na sila. Nag-briefing na sila. Kung ano, yung dive na gagawin nila. Tapos sloping yan. Yung bato-bato na yan. Slope siya. Gradual. Tapos naglagay kami ng safety line from mga 15 meters hanggang 60 meters. Parang reference line. Para hindi na naliligaw pagbalik. And then, anong mga nakita mo ron na talagang namangha ka habang ikaw ay nasa ilalim? Napakaraming species dyan. Magandang mga coral formation. Yan, na minsan nakakalungkot mabalitaan. Yung mga nagda-dynamite fishing, yung mga kung anong illegal na fishing procedure na ginagawa nila na nakakasira sa ating kalikasan. Binabawal na sa halos karamihan ng mga lugar yung illegal fishing na lalo na yung dynamite. Tsaka yung net. Siyempre, minsan hindi mo rin maiwasan dahil source of livelihood nila. Di ba? Sana may alternative, no? Na may offer sa kanilang kabuhayan. Sana. Hindi kinakailangan sakripisyo. Sana. Ng ating natural resources. Sana. So habang nasa dagat ka, kumukuha ka rin ba ng mga video, ng mga photos? Yes. Nag-start ako into photo. Tapos na-try ko humawak ng 35mm yung camera ng Regal Films. So after na, parang nagustuhan ko na nga. So bumili ako ng underwater cam. So nag-umpisa ako from film to digital. So nadaanan ko yun. Yung stage na yun. Kasi maraming hindi nakakaintindi nung from mainstream to digital. So ako nadaanan ko yun. Malayo yung difference. Malayo. Sobrang hirap nung film. Iba. So, ikaw ang kinukuha nila kapag may mga underwater na scenes na kailangan sa mga movies? Kalimitan. Tapos nag-transform na nga sa digital. Ayan, so pag may shoot sa network, ayan, ako yung kinukuha nila. Pag may mga serye, ako yung nag-shoot ng mga underwater. Bilang director naman sa underwater, anong difference nun? Sa pag-artista, yung sense of fulfillment nun?
Ibang level eh. Diba? Hindi mo pwede i-compare. Kasi prior to shoot, kailangan mo munang i-train yung mga actors mo bago kayo mag-shoot. So, depende kung ano yung May training pa. kung ano yung hinihingi ng script. Di ba? Kung mermaid ba yan? O lumalangoy lang? O nalulunod? O depende sa eksena eh. So, yun ngayon yung i-train. Tapos, meron pang mas maraming procedures on how. So, iba-ibang, yung mga ibang naga-underwater, meron silang sarili nilang procedure on how to train their students and then bago mag-shoot. So, ako meron akong sariling procedure prior to shoot kung paano sila i-train. Nagtuturo ka rin ba ng mga estudyante sa diving? Yes, so naging instructor ako 1996. 1996 to present. To present. At ano ang ranking mo ngayon pagdating sa sa pagtuturo sa diving? Okay. So ako na-designate ako as course director. Yun yung pinakamataas. So being a course director, meron kang kailangan gawin for the certifying agency. Kung saan kami naka-attach, ay ang trabaho ko gumawa ng training materials. And gagawa ako ng open water training video para yun yung ikakalat sa lahat ng mga instructors namin para yun yung ipapapanood sa mga estudyante nila. Tapos ako rin yung gumagawa ng exam, basta lahat ng paperwork, lahat ng training material. Yun yung trabaho ko. Well, obviously, you're enjoying yourself dito sa sa trabaho mong to, no? Meron kang halatang meron kang fulfillment dito. Hindi ka na nga umuwi yata ng Metro Manila, dito ka na yata nakatira talaga, no? Parang mas gusto ko dito eh. Diba? Mas maganda sa tabing dagat. Mas relax no? Do you see yourself growing old sa ganitong klaseng trabaho? Tingin ko, parang siguro nasa isip ko na nga yung mga anak, babaan nyo nga ako sa 15 feet. Yung mga pagdating ng ilang taon. Saka yung mga anak mo nagda-dive din, di ba? Yes, may mga instructor sila, mga dive master lahat. Hanggang ngayon nagda-dive pa rin sila? Yes, active sila. Pag walang work or school, nandito lahat yung mga yan. Kamusta yung anak mong volleyball player? Si Justine? She just got married last month. So then nagwo-work na sa isang office dahil nasa marketing siya. Tapos dive master din siya. Ilan ba lahat to, itong anak mo? Mahirap magbilang, Okay, sige. Kay Liz, yung first mo, dalawa. Anak mo. Tapos meron kang... Tapos dito, sa pangalawang partner, ngayon, 5. 5, puro girls. Puro girls. Girls. Napaghahalata no? 5 plus 2, 7. 7 kids, no? Meron ka pa bang gusto i-declare na, nabilang? Hindi ko alam, baka magkaroon ng war picture At teka muna, bago natin pag-usapan yung career mo bilang isang sikat na artista, gusto ko muna malaman syempre yung ama mo. Kasi sa social media, iba-iba yata kwento no? Oo, may mga nakikita nga ako na iba yung day. Version ng buhay ni Jess Lapid Sr. Yung cause ng death, yung mga ganyan. By the way, linawin natin yan. Bago natin puntahan yung kamatayan ng tatay mo, paano ba siya na-discover? Paano ba siya nagsimula sa movies? So, ang nauna talaga sa movies, yung father ni Lito Lapid. Stuntman ba yung father? No, nasa camera department. Okay. Crew. Tagabuhat ng mga crew yung ilaw. tatay ni Senator. Tapos, niyaya yung... Hindi ko alam kung sinong sumunod. Yung father ko ba or yung isa nilang kapatid, yung kuya nila. Ayan. So, nagkasakit yung father ni Sen Lapid. So, medyo maaga nagpahinga sa trabaho. Tapos, yung isang kapatid nila, yung kuya nila, parang... tama ba yung kwento na mainitin ang ulo kaya pinauwi? Pinauwi sa Pampanga. Pinauwi. So, si Erpat lang naiwan.
Ayan. So, tinuloy niya, buhat-buhat. Yung mga Mitchell pa dati, mga arko, mga ilaw. Feeling artista. Ayan, I don't know kung alin na nauna. Nag-stuntman muna or beat roles? Malamang stuntman. Stuntman. Yan. Yan. Siguro, tas nakitaan nila siguro ng potential. So, isinama sa mga movies. Tapos, nabigyan ng break ni FPJ dun sa moving Sierra Madre. Ano sila? Same billing. Kahit na first time niya na umacting, same billing sila ni FPJ? Meron na silang ibang movies na nagawa, pero yung parang starring role whatsoever, no? So yung Sierra Madre. Pantay sila? Pantay ang pangalan. Okay. So magkaibigan sila ni FPJ? Yes, magkumpare. FPJ is my ninong. Yes, ninong. Tapos... Sumikat ba agad siya doon sa Sierra Madre? Yes, sunod-sunod yun. Sunod-sunod na yun. Sunod-sunod. Walang humpay na pelikula yun. Oo. Meron pa nga siyang hindi natapos na movie. Gaano kasikat si Jess Lapid Sr. noon? Pantay na sila ni FPJ. Pantay. Yes. Pero ang market ba nila pareho? Same. Same. Kung sino yung nanonood kay FPJ, yun din ang nanonood kay Jess Lapid. And during this time, ito yung mga uso yung mga di ba, mga cowboy movies di ba? Doon nakilala tatay mo Tapos sina June Arestorenas, kasabay din nila. Magkakasabay ang mga yan. Lahat sila. So, ano mga naalala mo nung bata ka pa? Sinasama niya ako dun sa pinapagawa niyang bahay. Siyempre, hindi pa tapos, di ba? Sa parang bababa kami dun sa entrance, yung hagdanan. Parang medyo natulak ko yata siya ng konti. Parang kumaskas yung paa niya dun sa hagdanan. Nabatukan ako. Yung mga ganun. Tapos, pag minsan, meron siyang papasyalan na mga ibang friends niya. Mga ganun. Nakikita ko yun. Nakikita mo yun. Yun, very memorable sa yun, ha? Yung mga ganun. Ayun, natandaan ko yun. Tinatanong mo siya, sino ba yan? Hindi, basta sabi lang niya, yun. Yung mga ganun. Alam mo na. Basta ang alam ko lang noon, biglang ginigising na lang ako dahil si tatang mo, binaril. Ganon. So, nakahiwalay kasi ako nasa isang room kami, pero nakahiwalay ako ng bed. Alam mo saan ako natutulog? Saan? Sa kuna. Ng baby? Oo, kasi umiihi ako sa salawal dati. Kaya nakahiwalay ako ng tulugan. 6 years old ka noon? 6 years. Ganon. Kasi nung namatay siya, 6 ako eh. After his death, so lumipat kami dun sa pinatayo niyang bahay. So sad to say, kasi hindi niya natirhan yung bahay niya, nagpaparamdam siya doon. Hindi nga. Napakalaking bahay. Paano? Nandiyan yung ang daming kwarto. Lahat kami sa isang kwarto lang natutulog. Tapos pajama namin pula. Bakit pula? Hindi ko alam. Siguro pangontra yata yun. Okay. Ano, tama ba yun? Okay. Kasi may mga bawang, may walis. May mga gano'n ka nakikita. Sinasabit ng mother ko. Tapos? Mga auntie ko, ganun. Paano paramdam ginagawa niya? Una. Yung bunso namin, ano lang siya nun? Parang 11 months old. So, nag-umpisa pa lang yan gumagabay, di ba? Lalakad. Ano ba yung mga TV dati, yung mga Zenith na portable na CRT, di ba? CRT ba tawag doon? Detubo ba yun? Detubo, yung mga gano'n. Nabagsakan yun. Yung baby? Tapos? Yung bunso namin si Wed. Anong nangyari? Pagbagsak ng TV gano'n, parang wala lang. Nakangiti pa yung sister ko. So, ibig sabihin... May sumalo? May sumalo. Wow. Tapos yung mother ko, pag nag-shower, may yumayakap. Ew, di ba? Shower talaga. Di ba? Nararamdaman niya na Yes.
Tapos minsan mag-aayos ng mga gamit, yung mga personal niyang gamit, gagalaw yung picture. Napuputol kasi minsan papasok yung auntie ko sa room. Ang pinakamasaklap yung sa akin. Ano nangyari? Sa inaraw-araw, no? Sa ginabi-gabi pala. Lagi ako na naginip, sinasama niya ako. Tapos Paano panaginip? Sinasama sa natutulog. So hindi ko naman alam na natutulog ako eh. So sinasama niya ako. Ako naman, pinipigilan yata. Parang gano'n. So pina-check nila kung may kapitbahay kaming psychiatrist. So wala naman daw problema. Wala naman akong tama. No? Wala naman akong tama. So hindi ko alam kung ano yung cause nung... Matagal yon. Matagal din? Matagal recurring dreams. Oo. Tapos, medyo delikado nung mga panahon na yon. So, natigil ako sa school. So, 2 beses ako nag-prep. Dahil doon? Dahil may security kami sa bahay. So, eto ang maganda dyan. Yung mga security namin, so, nakikita nila yung pool, gumagalaw. Kahit nakahinto yung di ba, filter, parang gano'n. Yes, nakatigil ang filter. Gumagalaw, parang may naliligo. Gabi eh. Parang may naliligo, gano'n. Yes, gumagalaw ang tubig. Pagkatapos, may footsteps. Oh my God. Ibang klase. Tapos yung suit ni Airpat, nakasampay sa bar. Kaya walang tumatagal sa amin na security noon. Oh my. Tapos mga kung ano-ano pang mga kababalaghan na ikinakatakot ng security. Hindi kayo nagpadala ng parang tao na pwedeng makakausap ng mga kaluluwa, yung mga medium, wala kayong kinuhang gano'n? Hindi ko matandaan eh. Wala na. Hindi ko alam eh. Pero umalis din kayo sa bahay na yun? Umalis kami nang dahil doon. Dahil doon? Pina-rent muna. Pina-rent. Tapos eventually after ilang years binenta. Nakikita mo pa yung bahay na yun ngayon? Oo. Minsan pinapasila namin. Ngayon yung bahay Minumulto natin. pa kayo. Ngayon yung bahay natin. Minumulto pa kayo nakatira. Hindi ka lang kung nandun pa siya. Tapos pagbababa ka dun sa pinaka-office niya, kasi nandun lahat ng pictures niya, yung mga holster niya. Nandun ka pa lang sa may hagdanan, amoy brut na. Brut. Yun ang pabango niya? Brut. Tapos yung buhok mo, kahit wala akong buhok, lahat yan. Tumatayo talaga. Tayo. Hindi ka talaga makapasok. Ang lakas ng presence niya. Basta ang lakas ng force niya eh. Kasi sabi nga daw yata, pagka namatay sa aksidente, ng bigla, merong mga hindi nakabilin, mga ganun, nagpaparamdam. Siguro, linawin natin, no? Kasi nga marami mga kwento tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Ano ba talaga nangyari? Paano siya napatay? May mga gang noon. Tapos merong isang group na tauhan itong gang na ito na mga nangungotong sa mga artista. Okay. So nagkataon minsan sa Premiere Productions, napadpad yung mga nangungotong na yon. May nakarusanadahan ngayon itong isang artistang babae na parang medyo binabastos. So medyo nasampal yata ni Airpat yung isa. Yun lang. Tapos, nagkita sila ulit after 3 years sa isang club sa Quezon Avenue. Yung dating Lanay na Heartbeat ngayon. Ayun, so nakaramdam na siya ng danger. So, nagpatawag siya sa FPJ Studios. Walang sumasagot dahil madaling araw. So, inutusan ngayon yung 2 pamangkin niya na kunin yung 2 baril sa sasakyan. Yung isa pinahawakan dun sa isa na paputukin mo yan pag nagkaroon ng komosyon. Yung isa sinukbit niya. So, anong nangyari? Since 5 sila na nakapaligid, so naunahan siya. So, yung unang tama niya dito sa kaliwa na parang 357 eh. Inabot yung puso niya. Tapos, iba-ibang calibers pa. May 38, may 45. Ito maraming tama? 5. 5 tama. Pero nakuha pa niya mag-taxi. Ha? Wow. Paano?
Yun yung hindi ko alam. Dahil, Nakapara pa siya ng taxi, gano'n. yes, kasi yung dalawang pamangkin niya, nagtakbuhan. Takot. Oo. So, nakapag-taxi siya. So, nung panahon na yun, wala pa yata yung Capital Medical Center. That was 1968, no? July 13, 1968. So, wala pa yung Capital. Wala pa yata din yung Banawe Hospital. So, siguro, sa taranta nung taxi driver, ba't hindi niya dinala sa St. Luke's? Nadala sa orthopedic hospital. Ayan, doon na deads. Oo. Namatay na. Oo. So, hindi natin alam kung nakarating ba ng St. Luke's, kung mabubuhay or hindi natin alam. Ngayon, kasi kung doon sa orthopedic, paano nila i-treat yan? Pang bones nun, di ba? Nakulong ba yung mga gumawa? Oh yes, nakulong naman. Nakulong naman. Nakulong naman. Napagdusahan naman nila yung ganap. Yung mga ganap nila. Yung wife nung isa dun sa grupo, yung pinaka-leader nila, naging best friend ng mother ko. Paano nangyari yun? Siguro medyo... Siya lumapit sa nanay mo? Parang gano'n siguro. Hindi ko alam yung eksaktong kwento kung paano sila naging friends. Habang nakakulong yung mister niya, ongoing yung trial niya sa pagpatay doon sa tatay mo, naging magkaibigan yung asawa niya sa kananay mo? Ganun ba yun? Yes. Wow! Parang gano'n. Kakaiba. Tapos nakakulong. Tapos there was one instance na nagbenta ako ng sasakyan. Kasi ako yung unang nagkaroon ng artista van dati. So binenta ko kay Mayor Asisio. Kay Mayor Asisio. Biniro pa nga niya ako wala bang bomba to? Sabi ko, wala. So okay kayo ni Mayor Asisio? Oo naman. Okay. Walang problema doon. Ngayon? Tapos pagpasok ko doon sa bahay, nakita ko yung tao na yun. Si Mario Henson. Yung pinaka-leader nila na bayaw ni Asisio. Pagdaan ko, yung kulang, kalalaya lang. Hindi ba katingin sa'yo? Lang. May sakit na, may cancer yata. Nagkaroon ba ng closure yun? Nakahingi ba ng tawad si Henson sa nanay mo? Kung saan nangyari? Siguro through dun sa wife. Di ba? Kasi hindi naman siguro sila magiging magkaibigan kung walang ganong usapin, di ba? Na humingi ng sorry or whatever. Para ikaw, anong naramdaman mo nung nakita mo siya? May galit pa rin ba noon nung panahon na yun? Kasi lahat kami noon nagpaplanong gumanti. Totoo yan. So, hindi namin malaman. Pero through the years, medyo kumalma rin. Nung magkita kami, parang naawa naman ako. Nawala na. Nawala na. Tapos, after several months, parang pumanaw. Na mayapa din. So, parang tanggap na. Tinanggap nila lang. No? Oo. Ikaw naman, paano ka naging artista? Merong Jella Productions ang father ko. Jella Productions. Jess Lapid. Pero may ginawa kami 1970 under ng Jella Productions. Ang title ay Edgar Loves Vilma. Yun ang first movie mo? Edgar Loves Vilma. Kapatid ako ni Ate V. Okay. Ilan taong ka nun? 9? May speaking line ka ba doon sa movie na yun? Meron. Konto si ate naman, Ganun na. Tapos may ganap na naman doon. Anong ganap? Madaling araw. Siyempre, naghihintay ka ng eksena mo, di ba? So, nakitulog ako dun sa may parang garahe. Nandun yung mga ibang talent. Doon ako nakatulog. Dahil, siyempre, bata pa. Hindi ka naman sanay sa puyatan, di ba? Naginip na naman ako. Nakita ko na naman father ko. Siya uli? Oo. Sumusundo? No, not sumusundo. Dumalaw lang? Nagbilin. Anong bilin niya? So, ang itsura niya,
itim, yung suit niya, no? Pero madilim ito. Ang dialogue, galingan mo, ha? Ganun? Stage father, ha? Talaga nakabantay, ha? Oo. Tapos, parang nalimpungatan ako, nagising. So, iyak. Lumapit si Ate B, medyo kinalma-kalma. Yun lang yung natanda ko. Tapos meron pang isang movie, Shotgun Kid ba yun? Sa isang production naman. Kabali, nakadalawa ako nung Bagets ako. Here. And then you stop. Oo. Tapos, bumalik na lang nung ginawa yung Just Lapid Story na si Sen Lapid yung bida. So, napapag-usapan nga yung storya. Pupunta sila sa bahay. Yun. So, binigyan ako ng role. So, papayat-payat na balipa ang leeg. Anong role mo doon? Hindi ko na matandaan eh. Panoorin ko nga. Silipin ko kung ano. And then, kailan ka uli lumabas? As ano na? As Jess Lapid Jr. na? Kailan yun? Nung, 79. 1979. 78 si Sen Lapid eh. Sumikat na siya noon. Yun yung Just Lapid Story. Doon siya sumikat, di ba? Sa Just Yes. Lapid Story. Yes, tapos 79 ako. Nilaunch ka na. As an action star agad. Yes, talaga. Anong una mong movie? Anong title? Wasakin ng Sindikato with Tony Ferrer. Oh! Parang si Tony Ferrer naman yung nagbigay sa akin ng break. So, tapos, pinapunta ako sa Tagalog Ilang Productions. Pinakilala ako kay Atty. Laksa. Tapos, why not? Bigyan natin ng break yung anak. So, ginawa nga namin yung Wasakin ng Sindikato. So, Tony Ferrer, Just Lapid Jr. Wow. Parang ganun. Kamusta naman ang pagtanggap sa'yo ng viewers, ng audience, nung time na yun? Okay naman. Okay agad? Oo. Nag-click ka agad sa public? Kaya ang kasunod, ginawa ko kung ano yung first starring role ni Erpat nung panahon niya, yung Cardong Kidlat, inulit naman pagbabalik ni Cardong Kidlat. There was one time, tinawagan ako ni Direct Loris Gillian para mag-shift sa character roles. Lumayo ka man sa akin, Gretchen Barreto, Richard Gomez, Johnny Delgado. Kino-convince niya ako. Sabi, Jess, mag-ano ka, gusto kita para dito sa role na to. Sabi ko, Direk, wala mo naman nagbibida ako eh. Hindi, di ba workshopper ka? Di ba, workshopper ka? So, di ba, pwede mong gawin as sa craft mo, di ba? Anong role yun? Kontrabida. Walang dialogue. Wala akong line. Paano? Puro reactions lang. So, kontrabida ka, anong connect mo doon sa mga character? Sino ka doon? Bodyguard ako ni Johnny Delgado. Parang ako yung kanyang hitman. Na walang dialogue, tingin-tingin lang. Nung mag-dubbing ako, siguro mga 5 loops lang. Then I was nominated sa Orian. Wow. In 1992. Kaya nga, sinasabi ko, mas gusto ko yung... Mas nagustuhan mo? Yung character roles. Kasi magagawa mo yung gusto mo, di ba? Walang hindi yung papogi. Pero naka-apekto ba yun sa image mo nga na action star, papogi, bida, shifting to a character role? Naka-apekto ba sa popularity mo yun? Parang mas effective nga eh. Mas na-appreciate ka ng tao? Parang yata. And from then, hindi ka na bumalik sa pag-action? Puro character na ginawa mo? Hindi, action pa rin. Action pa rin. Action pa rin. Pero as kontrabida. Tapos, ginawa yung Eddie Fernandez story. Ilagalag. The Eddie Fernandez story. And nominated din ako doon. Hindi ka na bumalik sa action na bida? Wala na? Puro action na lang. Pero as bida, parang ayoko na. Ayaw mo na. Parang mas nagustuhan ko na. Choice, no? Nagustuhan ko na talaga yung kontrabida roles. Nung time ng kasikatan mo as Jess Lapid Jr., hindi ba nagkaroon ng conflict yun na merong Lito Lapid, tas may Jess Lapid? Parang wala naman yata. Walang competition na nangyari? Wala naman ako matandaan. Kasama pa nga kami sa isang movie. Yung Ikaw o Ako eh. Si Lito bali ay pinsan mo? Yes, first cousin. First cousin. Nakagawa pa rin ba kayo ng ibang mga projects together during that time? Tapos nun, yung mga ibang movies niya, ako ang kontrabida. Nung kasikatan mo,
lagi kayo na-pair eh. Parang love team mo si Liz Alindogan eh. Paano nangyari yun? Paano nag-start yung love team nyo ni Liz? Cuadro de Alas. Cuadro de Alas. Tapos parang pinresent yung mga leading ladies, gano'n. Nung makita mo, siyempre parang na-magnet na yung mata mo. Sikat na ba siya noon? Kakatapos lang yata yung... Ako, gagawin mo yung Dolby's Angels doon or after ng Dolby's Angels? Parang gano'n. Ayan. Tapos? Parang... Love at first sight? Mga gano'n, ang dating. Yan ang gusto ko. Mga gano'n datingan. Siyempre, mga bagets pa, di ba? Bagets pa. Love at first sight. Hindi mo na siya niligawan. Parang automatic, naging kayo na. Gano'n. Madali lang. Mabilis lang. Siguro niligawan niya. Kasi may nakakatawang eksena kasi. Sige. May dialogue. Parang ako, aalis. So, dialogue. So, since parang pinipigilan niya akong umalis, merong dialogue na ang dialogue ay, mahal kita, Roman, mahal kita. Yun yung dialogue na hindi niya masabi-sabi. Bakit? Hindi pa kayo nun? Hindi pa kayo? Hindi pa. Oh, wala pa. Okay. Siguro, nagkakakiligan. Nag-flirt na kayo sa isa't isa. Pero hindi niya masabi yun na mahal kita. Hindi niya masabi yung dialogue at in. Ilan takes? Siguro mga 2049. Mga ganun. Halata naman. Parang may something, no? May something. So, ganito yung director. Hindi naman. Tawanan talaga ng tawanan. Tawanan lang kayo ng tawanan. Oo. Anong oras na yun? Late na. Ano ba? Tapos, kaparasong linya, hindi mo masabi. Sabi ng director. Filingera ka, gano'n. Ayun, so parang doon naramdaman yung parang meron. Nagkaroon ka na ngayon ng pag-asa. Kasi parang, ba't hindi mo ma-deliver yung line? Nakaprasong linya, hindi mo maibigay. Gano'n. So parang doon nagkaroon ng, parang may something. Ayun na. So after nun, nagkaaminan na ba? So parang siguro siya yung nagparamdam. Siya ang una nagparamdam. Nahalata no? Nahalata kasi hindi niya masabi yung linya niya eh. Yun ang giveaway sa kanya. Parang gano'n. So ano nangyari pagkatapos doon? Naging kami na. Kayo na? Nagbunga. Ayan. Dalawa anak mo sa kanya. Gaano katagal kayo nagsama ni Liz? 3 years, 4 years. Hindi rin katagalan, no? Sandali lang talaga, pero may with feeling. Nag-umpisa lang yun sa konting, alam mo na, away magkasama sa bahay. Diba? Naglayas. Pagising ko, wala siya. Tapos, sinama niya si Paolo. Tapos, pagpasok ko sa kwarto ng mga bata, nandun yung isa. Si Iris. So, yun yung dinampot ko. Since naglayas siya, naglayas din ako. Di ba? Punta ako sa Marikina. Yung mga kubo-kubo dun sa may mga inuman doon. Andun lang kami. Kaya maaga pa nga nun, natuto na uminom yung anak ko ng Miguelito. Kasama mo lagi sa inuman. Maaga nasalang. Ayun. So, nagpadala ng tape. Cassette tape. Cassette. Sugo yata niya, yung driver ko Meron sorry, ganyan. Ako, kung natatandaan pa niya. Hindi ko na rin natatandaan masyado yung mga sinabi. Pero, ako, isip ko, kung saan nagpunta. Ako, naglayas, papunta Marikina, pupunta ako sa Eagles Nest, napunta pa ako ng Baguio, mga ganon. Tapos siya pala, umuwi sa bahay namin sa Kamuning. Umuwi pala sa bahay namin. Umuwi pala, hindi pala lumayas. Oo. Sandali lang pala. Kasi sa Sikatuna kami nakatira. Naglayas pala ang uwi sa Kamuning sa bahay namin, sa mother ko. Doon umuwi. Ngayon? Ako naman si Hunghang. Sa inuman ako nagtampo ka. Nagtampururot, ang impacto. Yan. Ayun. Paano nagtapos yun? Bigla lang meron akong supina. Kidnapping. Oh my gosh. Pinasuhan ka niya? Ibig sabihin, matagal kayo naghiwalay.
Kaya may time pa para kasuhan ka. Kasi sa PINA, matagal yan, ha? Di ba? May ano pa yan? Mabilis lang eh. Kasi nagtataka ako, Bilis. sa Quezon City kami, Oo. nag-file sa Makati. Oo. Oo. So, from Baguio, Oo. baba ako ng Manila para mag-attend dun sa Sa hearing. hearing. So, dun muna sa piskal. Oo. Sa piskal yan. Oo. So, nagtanong ngayon yung piskal, which babae. So, tinanong ako kung ano yung future na mabibigay ko sa bata. Sabi ko, sa estado ko, kaya ko sigurong ibigay lahat kung ano man yun. Di ba? Nung tinanong siya, puro iyak ang sinagot. So, napunta sa akin yung custody nung bata. Di mo ba lang tinatawagan si Liz doon? Hindi. Wala. Basta ang huli lang yung kaset nga. Oo. Yun. Hindi ko na alam kung nasaan yan. Nagsusorry naman siya noon eh. Sa'yo eh. Ba't di mo tinanggap yung sorry? Gulit ako eh. Bakit? Hindi ko alam. Bata Basta galit eh. ka. Oo. Bata eh. Hindi ba? So after noon, nung nag-decide yung judge na sa'yo ibigay yung anak mo, hiwalay na kayo. Wala na. Hindi na kayo nag-usap. Hindi, nagkaroon naman ng arrangement. Anong arrangement na yun? pag free siya, kukunin niya. Tapos susunduin ko. Anong gano'n. Yung isa ay napunta sa kanya, pero kamusta ang communication yun? Okay kami. Walang Okay problema. Walang problema. Mga bata pa nga yan, umiinom na ng Oo. Kailan kayo naging magkaibigan ni Liz ulit? Parang wala namang, parang may constant communication naman eh. May constant communication naman kahit sila na ni Benny. Yun. So kasi hindi naman mapuputol yun kasi may mga bata eh. Hindi naman naging issue sa misis mo yan, yung pagiging magkaibigan niya ni Liz. Hindi naman siguro. Bakit kailangan bang maging... May mga babae kasing sadyang selosa. Kailangan bang magkaroon ng issue eh... Nauna naman yun. Di ba? Tanggap niya naman, no? Umpisa Kung pa lang. meron man, syempre, parang meron naman paminsan-minsan. Ayan, nahuli kita ngayon. Meron pa rin, ha? Pero mga anak mo, hindi mo in-encourage na pumasok sa showbiz? Ayoko. Bakit? Kahit artistahin sila, ayoko. Hindi, alam naman natin yung mundo ng showbiz. Di ba? Baka mapariwara or alam mo naman. Di ba? Pero kaya, mga kaya maaga ko silang tinuruang uminom. Para mapunta man sila sa ibang lugar at magkalasingan. Di ba? Hindi malalasing. Basta-basta. Ngayon, kung sino yung may nagpaplano kung sino yung merong maitim na balak, kaya mo pa. Grabe. Ganun ka lalakas uminom. Kaya mo pala pinaiinom, bata pa lang. Yes, yun yung purpose ko. Yun ang purpose. Inom, okay. Yossi, no. No. Pero ikaw, hindi ko matigil eh. Hanggang ngayon eh. Hindi ko matigil. Pinipilit ko naman i-control pero... Gano'ng karaming movies na nagawa mo? Hindi mo maalala? Oh my God, hindi ko alam. 100 plus yan, no? Binaksang, nagbukas nga ako ng IMDb. So, dami ko palang nagawa. Kasi nahanap ko yung mga title ng mga underwater movies underwater projects na nagawa ko eh. Kasi baka tanungin mo eh. Nasa 145, 40 plus, 60 plus. Hindi pa tapos. So, ayon dun sa nakikita ko, ang dami pang kulang. Siguro hindi na misa nga, pwede naman galawin yung IMDb, di ba? Pwede naman. Pero ngayon nakalaylo ka na sa paggawa ng mga TV series, mga movies. Medyo pihikan ka na. Medyo kasi hindi naman pihikan, di ba? Minsan kasi yung working hours na medyo alam mo, hindi na tayo bata. So hindi na tayo kalakasan sa puyatan, di ba? So, kung naipapatupad na siguro yung Eddie Garcia Law, siguro pwede. Hindi rin nasusunod minsan.
Kaya nga may batas, di ba? Hindi pa rin yata eh. Hindi ko alam. Sa iba siguro mga project, no? Attention. Dapat maging Oo. conscious tayo ron. Oo. Yung iba siguro nabibigyan ng limit sa time nila. Pero siguro dapat malinaw 'yon prior to accepting the project. Di ba? So open ka Oo naman. in the event na may mag-offer. Oo naman, wala namang problema doon. Kaso ang problema, pagka lumampas na doon sa oras at inaanto ka na, siyempre, di ba, sabaw ka na, no? Paano yung dialogue? Paano lahat? Di ba? Basta dapat sundin yung batas. Kung ano sinasabi ng batas. Yes. Ayon dun sa batas na pinatutupad nila, kung matutupad. Doon sa mga interesado, Jess, na na magpaturo sa iyo ng pagda-diving o ano man na may kinalaman sa diving, paano kanila kukontakin? Pwede sila mag-reach out sa Facebook. Ano pangalan ng Facebook page mo? Yung name ko. Jess Lapid Jr. Anong picture na makikita ro? Kasi baka fake yung mapuntahan nila. Yung profile picture ko, naka-diving gear. Marami akong bitbit na tangke nakatalikod. Ayan. Papakita na lang natin para sure tayo. Naka-backshot. Tapos yung cover photo ko, may Seaholic na logo. May logo nito. Tsaka yung certifying agency, yung CMAS. Anong klase mga courses ang iyong tinuturo? Para alam nila? From junior, open water, advanced, rescue, dive master, dive mastering, M1 instructor, M2 instructor, M3 instructor. Kung may mga visual needs sila, mga photos, videos, pwede ka nilang i-hire para gumawa nun for them. Yes naman, anytime. Pwede yun. So, kontakin nyo rin siya doon sa kanyang Facebook. Anong mensahe mo sa mga tagahanga mo na matagal-tagal ka na rin hindi nakita ng iba, no? Especially yung mga nasa abroad. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Nandito pa po ako, buhay pa ako. At malakas na malakas pa. Nandito lang po, nananahimik. Pero pag may tamang project at aayon naman dun sa working hours, anytime po. Doon sa mga tagahanga mo na gusto mo sabihin, sumuporta sa iyo sa mga panahon ng kasikatan mo noon sa action films. Siyempre, maraming salamat sa kanila dahil kundi sa kanila, wala naman tayo dito, no? So, kumbaga, parang yung transition from pagbibida to naging sa character roles na mga ginampanan ko, naging effective naman sa kanila. So, na hanggang ngayon, kahit saan ako magpunta, nare-recognize pa rin. Marami ba may asim pa. Parang gano'n. May asim pa. Salamat po sa inyo lahat. At salamat din sa iyo. Thank you sa iyong magandang kwento. Thank you, Jess Lapid Jr. Yung mga bad genius, o meron lang isang bad genius. Ayan, kaya eto na siya. Papakilala ko na ang bad genius ng taon na si Atasha Mula! Ayan na siya. May dalang school bag. Ito na nga. Kinikwento ito kay Mamutintin na never kong ginawa ng bag raid. So ito po ang first time. First time mo ever mag-bag raid sa buong life mo? Yes, ever. Wow, I'm so honored naman. Thank you po. Sobrang honored din po ako. Dahil dyan, salamat. grade na bibigay ko sa'yo, 100% with a star pa. O yan ang grade ko sa'yo. May star pa. 100%. Ayan, palakpakan. Diba? Doon pa lang. Dahil may requirement ako, dinala mo. Hindi nga, bakit never mo nagawa to? Even sa sarili mong vlog or social media? Never, kasi hindi naman ako Ang saya nag-vlog. naman. So, parang ang gusto ko talaga, dream ko one time, sabi ko, gusto ko minsan mag-bag raid dahil binanggit mo naman kanina, perfect timing mag-bag raid na tayo. Thank you so much. And ayan, tinumag, ginrant ko pa yung wish mo. Genie pa pala ako. Salamat. Fairy godmother pala ako. Yes. So, eto na ang bag raid. Tell me first about the history of this bag. Attach? Okay, actually, Cash. itong bag was a treat to myself for after a year of showbiz. Wow. Actually, kasi... So, you started showbiz sa Itbulaga, di ba? Yan Yes, yung first I started- foray mo. Okay. yes That was po. what year? 2 years ago na ba yun? Yes, 2 years na po yun. So, ang isip ko was, okay, yung bag ko na ginamit ko sa Itbulaga, yung bag ko, galing sa college pa. Sobrang luma yung bag na yun. So, sabi ko sa sarili ko, after some time, of course, I'm gonna save up. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey.
David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.